Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ng News 5 1 hour ago. Pahayag ito ni Ombudsman Boying Remulla kung bakit gumaling siya sa dalawang malalabhang sakit. Ano bang dahilan? Sabi niya, siguro marami pa akong gagawin. Kaya tuloy-tuloy ang paggaling ko. So may mission pa. Mission. Hindi naman mission impossible. Basta mission to be accomplished. Sa panayam sa YouTube channel ni dating News 5 Chief Lucy Cruz Valdez, inamin ni Ombudsman Boying Remulla na na-diagnose siya ng sakit sa puso at cancer sa dugo noong 2023. Gumaling na raw siya sa naturang mga karamdaman sa tulong ng kanyang anak. Tingin din niya, nagtuloy-tuloy ang kanyang paggaling dahil marami pa siyang tungkulin na dapat gawin sa buhay. Taong 2023, nang mag-leave si Remulla, dating DOJ Secretary ng 10 araw dahil sa personal reasons. Okay, so ayan, maganda at umamin siya na yun pala ang karamdaman niya, di ba? Kumalat ang balita noon na nagkaroon siya ng malubsang sakit, yung sakit sa puso, yung naoperahan. Hindi lang pala yung, ang alam ng publiko, yun lang, sakit sa puso, bypass, quadruple bypass operation, nagkaroon pa pala siya ng leukemia. At ngayon, tuloy-tuloy na ang iyang paggaling. Kaya ang dahilan, siguro marami pa akong gagawin. So, ano kaya yung mga pinapagawa pa ng Diyos sa kanya? Yan ang pag-usapan natin. Okay. Basahin natin ang mga comments, reaction ng mga tao. 7,500. Di ba? Yung mga ganitong galing. Maraming matuwa, maraming mag-love, maraming ano. Kaya lang, nakakapagtakaw. Ito, nandito gusto ko lang i-share. Ito, pulso ng taong bayan. Marami bang nagmamahal kay Boying Remulla? Tingnan ko ilan ang nag-love. 7,500 people who reacted. Ang nag-love lang is 126. Mas marami pa yung galit, 159. Ang nag-like lang, 1,000. Ang tumatawa, 6,200. Ano po ang ibig sabihin nito? Bakit mas marami yung galit? Bakit mas marami ang tumatawa sa paggaling na ito? To me, consider ito miraculously. Di ba yung leukemia, ang hirap na sakit yan. Ang hirap. Yung sakit sa puso, dahil sa galing ng mga doktor natin, pwede pa yan. Makaligtas ka. Kailang leukemia, ang hirap na. Kaya it's a miracle. So, nakakatuwa para sa mga nagmamahal kay Ombudsman Boying Remulla. Kailang, bakit naman ito 6,200 tinatawanan lang siya, mas marami pa yung galit kaysa yung nag-love. So, this is an eye-opener. Tignan natin mga comments. Jo Marie Alanggaw, buhay kapag masama. Buhay ka pa. Masama ang dugtong. Hindi ko na lang ano. Tata, hindi ito multo. Kundi, again, masama yung dugtong. Hindi ko na lang basahin. Rachel Quiñones, congratulations, mahal na low bender. Magaling ka na pala. Sana tuluyan na lang. Disong Pietro, kalit rani kamatay pohon. Wag naman.
Ampado Jepti, ay, good news pala, may sakit ka. Dapat umayos ka sa mga gagawin na desisyon mo. Unahin mo anak mo bago mahuli ang lahat. Gawa ka ng mabuti, huwag puro puna sa mga dinyo kalyado. Linisin mo ang hanay mo. Correct. So, binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na mabuhay pa muli. Kung ako yan, ay talagang I will dedicate now the rest of my life in serving God, country, and people. So, bibira yung ganyang mabigyan ng pagkakataon. So, sana naman, yung totohanan na wag lang puros Duterte. Meron lang akong nabasang posta. I hope it is true. Isang kongresista, wag ko munang pangalanan kaya baka peke yung yung isang kongresista, hindi si Romualdez at hindi si Romualdez at hindi si Ko. Isang kongresista na parang alyado ng mga tolpo, parang may link, parang ma-indict o makasuhan sa flood control anomaly. Wow! Matutuwa ako pag matuloy ito. Sabi nga ni Senator Alan Peter Cayetano is, Boying Rimulya is a committed worker. O, siguro nga, wag lang yung committed lang para sa Duterte. Kasi, mayroon siyang mga statements na nabasa ko. Post lang ito na he will dig it all. Lahat daw ng complaints sa war on drugs ni PRRD, huwalang katin niya. BP Sara, pag-aralan ng mga SALN, baka makakita ng mga discrepancies. Parmali, iskandal, bubuhayin din. Ano pa? Yung kaso ni dismissal order ni then Congressman Joel Villanueva, i-review bakit reverse ni Ombudsman Martires, secret decision pa daw. Ang dami, poros pamilya ni Bongo, imbestigahan, poros gano'n naman lang. Sana maging patas. Sana yun ang misyon ni Ombudsman Boying Rimulya, gumawa ng mabuti, ibalik ang tiwala ng publiko sa gobyernong ito. Wow, sana yun ang purpose niya, kaya binuhay pa siya ng Panginoon. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Ngayon, namimigay tayo ng libreng yero at pako sa tribo para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. So, karon mo na si ate ang matagaan ng yero. Manani ang slot sa balay ni ate. So, huwag lagi kayo. So, karon ate, pila na ni katuig ang imong balay ate nga 9 ani na buslot na gyud kayo ang yero. Pila na yung katuig ate ang imong balay? 10 years na gyud ang balay. So 10 years nang imong balay. So busa 9 ani na siya na kuan na siya kanang guba na kay buslot na. So tuluanan mo kung ulan ate. Oh. Tungod sa kalisod di gyud mo kapalit og sin. Kay kotobra sa among pagkaon. So na kay anak te. Naa. So pila ka buki mong anak? Sabon. So isa ang anak ni ate. So asay mong bana ate? Nagtrabaho. So nagtrabaho ang imong bana. So ikaw lang na dire. So si ate guba na ilang balay busa kung muulan, tuluan na gid kay sila busa gitagaan nato sila og yero aron sila makaatop.
Dako gyud akong pasalamat sa Ginoo kay natagaan na ni Jero. Sa nag-sponsor, dagan pa ang mga tagaan ani. So si ate, so muna lang itsura sa ilang balay. O luoy gud kay sila. Kay ang ilang paningkamot, kutob lang gud taon kung makakwarta sila sa ilang pagkaon. So daghang kay salamat sa Ginoo sa nagatanaw sa video. O gilabi na sa nag-sponsor ani nga makatok na sila.